Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Amen. Sa oras po ito, Panginoon, patuloy po kami, Panginoon, na nagpapalinis ng iyong banal na dugo, O God. Yes. Na manhawa po sa oras na ito ay patuloy ka po mangusap sa aming mga puso't isipan. Na kung ano man po, Panginoon, ang nais mo iparating sa amin, gamitin mo po ako, Panginoon. Kayo po ang mangusap sa puso ng bawat isa. Na ito'y aming maunawaan at maintindihan. At ito'y magamit po namin sa pang-araw-araw po namin pamumuhay. Hindi lang po dito sa loob ng bahay-sambahan na ito, pagko sa labas, Panginoon, to be a salt and light in the whole world, O God. Hallelujah. We pray for the word portion of anointing, Lord, from the Holy Spirit, because Holy Spirit is our best teacher. In the name of Jesus we pray. Amen. Yes. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. So, ang ating pag-usapan po natin ngayon, ay alam ko po na lagi nyo na po itong naririnig. Subalit, sabi ng Panginoon ay kailangan natin itong laging ipaalala sa ating mga puso, sa ating mga buhay, kung bakit tayo ay lagi nating naalala, lalo na ang salitang cross. Amen? Amen. Kasi para sa akin po kasi, dahil sa cross, kung noon, baliwala lang po yan sa akin, nung hindi ko pa po tinanggap ang Panginoon. Pero nung natanggap po na ang Panginoon, sa araw-araw po natin pakikibaka dito sa bansang Israel, kailangan po talaga natin pasanin ang cross na binigay sa atin ng ating Panginoon. Amen? Excuse me. Sabi nga, ano nga po ba ang cross? Di po ba kapag sabi nga ng lahat, it is finished. It's already finished. Amen? Because dahil sa everlasting love na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Because Jesus Christ died for us in the cross. Amen? Sino si Jesus Christ? Is our author and the finisher of our victorious life. Amen? Sabi po sa Romans 5 verse 8, sabi po dito, excuse me, Romans 5 verse 8, but God demonstrated His own love for us in this, while we were still sinners, Christ died for us. Amen? Sabi po sa 8 sa Tagalog, pero pinakita ng Diyos sa atin ang kanyang pag-ibig sa ganitong paraan kahit noong tayo'y makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin. Ayan, malinaw po. At dahil po sa salitang, dahil sa cross, siya ay nagbumukos ang kanyang dugo, ang kanyang banal na dugo. Alam niyo po ba na ito po yung kaisa-isang verse na tumanim po sa puso ko na kung saan ito po ang simula kung bakit po ako dinala dito sa bansang Israel na sabi nga, nilinis tayo ng banal na dugo ni Jesus na siya mag-aalis sa atin ng kasalanan at ng buong sanlibutan. Amen? Yes. Kasi dati nung bata pa ako, mga tito ko kasi ay talagang mga Christian born again na. Yung papa ko lang kasing piloso po, laging tinatawanan ang tito ko na nag-a-alive din. Ang daming hindi naniniwala, ang dami daw kasing mga kung anong ginagawa bago magkainan. Nakapag na ang kainan, magpipikit pa bago magkainan. Sabi ng papa ko, tinatawanan lagi ang tito ko. Tapos ngayon, hindi niya alam yung anak niya pala ay unang gagamitin. Amen. Kaya, kagalit na naman sa akin ang papa ko. Pero sa awa ng Diyos tumanggap ko ang papa ko kahit hindi po siya marunong manalangin. Praise God, marunong po ang papa ko. 2 years ago na. Ang gusto ko sa kanya sana, madala ko sa bahay sambaan every Sunday ng service. Pero siguro inaantay ako na ako talagang magbiyaya sa kanya. So yun, sabi rin sa Romans 5 verse 9, sabi po dito, Romans 5 verse 9, since we have now been justified by His blood, how much more shall we save from God's wrath through Him? Amen? At ngayong itinuturing na tayong matuwid sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, tiyak na maliligtas tayo sa parusa ng Diyos dahil tayo ay nasa kay Kristo na. Amen? Amen. Nung tayo ay Kristiyano pa, talagang sa oras na mga prosesyon, amen, alam niyo po ba yun yung mga pinoprosesyon na inaano natin, pinapasan-pasan, pinupunas-punasan, grabe. Gumigising pa po ako na ng maaga, kasi sa barangay po kami,
mahirap ang sasakyan. Tapos, gusto ko mauna ako sa may tapat ng kalsada para sa harapan ka lahat makikita mo yung pagkaganda-ganda mga imahe, no? Tapos ipapakilala sa akin ng papa ko, ng mama ko, na ito si Saint ganito, ito si Santo ganito. Ako naman tuwang-tuwa. Yun ang inabangan ko every Holy Week, no? Tapos, lalo na pag muling pagkabuhay, nasasalubong daw. Kailan maaga-aga pa kami, alas 3 pa lang na madaling araw, alas 2. Talagang wag na kami matulog kasi abangan namin yung jeep na talagang parang Christmas tree hanggang bubong. Marami pong pasahero sa madaling araw. Dahil kung hindi mo madadatnan yung pagsalubong na mga santo. Ganon. At lalo na yung pagkabuhay ni Jesus Christ. Yun pala lahat tapos na. Kumbaga, ginugunita na lang. Kaya lang may mali pala doon. Na sama, luluhod-luhod ka, iiyakan mo pa, pupunas-punasan, pipila ka pa. Yun pala ang mali doon, na our God is a jealous God. Amen? At marami pa ako nakikita ngayon na sinasaktan nila yung sarili dahil sa pagpipinitensya. Di naman natin kailangan saktan ang sarili natin, di ba? Para tayo ay maligtas, para maging katulad niya. Dahil ang gusto nga ng Panginoon, gusto niya lagi tayo masaya. Magpuri sa Kanya na may kagalakan lagi sa ating puso. Ayaw niya nga tayong makaranas ng kung anong mga di ka nais-nais na tayo ay yung talagang as in crush na sa pinupulbos na tayo, no? Pero iba't ibang way kung paano tayo pinapalo ng Panginoon. Pero yung saktan mo sarili mo, palabasin mo yung sarili mong dugo na tulad ni Jesus Christ, hindi tayo maliligtas sa mga bagay na yun. Amen? At yun nga, naririnig ko pa na yung panata, nakakarinig kayo noon. Kasi yung lola ko, nung bata pa ako talaga nakakarinig na ako yung buong magdamag na nag-aawitan. Yung inaawit yung isang libro, passion yun sa salitang Bicol. Tapos naririnig ko talaga yung salitang Bethlehem, Gethsemane, Jerusalem. Nag-instinct ako noon na sana someday makarating ako doon. Pero ang inaisip ko, nasa langit. Hindi ko man lang inisip, nasa bansang Israel. Yun pala narinig ako ng Panginoong Diyos. Kaya nandito ako ngayon. Siyempre, mabata pa ako. Naririnig ko lang sa salita mga ganon. Amen? At lalo pa nung may isip na ako, naisip ko yung pagpunta dito is show money. Amen? Sabi nga nung matandang nakasalubong ko sa Bangkok, Thailand, sa airport. Galing daw siya dito sa Israel. Sabi ko kung paano makarating dito. Sabi niya, nako inay, huwag mo nang pangrapin inay, 10 butas ng karayong pagdadaanan mo. Sabi ba naman ganun? Kasi galing ako noon ng Saudi, pauwi na ako ng Pilipinas, tapos na kontrata ko ng 2 taon. Hindi, natakot ako, pero nanindigan. Sabi ko, kahit pa yung 1,000,000 butas ng karayong pagdadaanan ko, gusto ko talaga makarating doon. Amen? Salamat sa Diyos, narinig ako ng Panginoon. At within 2 years na lang pag-a-apply, pagtsatsaga, bago nag-COVID, dinala ako dito ng Panginoon. Grabe, no? Kaya, sabi nga, ang Passover, kung dito po sa bansa Israel, pinagse-celebrate naman yung Passover or Pesach, no? At sa Ramadan naman, ay sa bansa Saudi Arabia is yung Ramadan. At malapit na nga matapos ang Ramadan. At ang daming mga nagre-reklamo mga OFW doon na pag-Ramadan ay talagang super pagod sila. Pero para silang din naman ang bayad, sabi. No, hallelujah. At itong Passover ay ito ay yung sineselebrate ng month of Aviv. No? Nakakain sila yung mga Hudyo ng tinapay na walang libadora. Sabi ko nga, ano ba itong Skyflakes dito? Ang tabang-tabang, ang laki-laki pa. Matsot, yung matsa. Amen? Ang dami palang pwedeng gawin noon. Hindi akala ko papalamanan, pwede pala iluto. May maalat, may matamis. Talaga, dito pala to. Ang sarap iuwi din sa Pilipinas, no? Pasalubong matsa. Amen? So, dahil ito pala yung sinusunod nila sa lumang tipan na sa Book of Moses na yung paggaling ng mga Israeli sa Egypt, pagtawid nila sa Red Sea. Amen? Hallelujah. Ayan. Napunta na tayo doon. Tapos, di nga po ba, itong linggo na to, itong buong linggo na to, ito yung ipapakita ng Panginoon kung gaano siya ka-powerful na Diyos. Amen? Na
di ba nga po ba ito is sa Catholic yung Palm Sunday, yung pagpalaspas, di ba? Si Jesus Christ ay sumakay po sa donkey at ano iba yung nagsisigaw ng Hosanna in the highest, Hosanna in the highest, amen. Hallelujah, na nandyan na Bisaya, ang anak ni David. Pero bandang huli ang isisigaw na, ipako si Jesus, ipako si Jesus, palayang palayain si Barabas. Grabe no? Pag sabi ganun, dahil ang daming ginagawang miracle ng ating Panginoon, di ba nga po ba? Yung mga bulag, kahit Shabbat, oras ng pahinga, ginagamot niya yung mga kung anong mga milagro na ginawa ng ating Panginoon. Amen? At sabi nga, ipako si Jesus at palayain nga si Barabas. Amen? At dahil nga po ba si Poncio Pilato at si Haring Herodes ay nagkasundo ang mag-ibigan ng magkaaway, pero dahil kay Jesu Cristo ay nagkasundo yung mag-best friend dahil kay Jesus Christ. Dahil yun nga, si Barabas, ikaw na maghatol yan kung anong nais mo. Pero yun nga ang nakasaad sa kasulatan ng ating Panginoon talagang ay dapat maipako. Amen? Hallelujah. Pero bago yun nangyari, na maipako siya, di nga po ba, grabe yung pinakita ng Panginoon na bago magkaroon ng Last Supper, di po ba hinugasan niya yung mga paa ng kanyang mga disipulo, kahit yung nag-traitor sa kanya, si Judas, no? Dahil nais iparamdam ng Panginoon sa atin yung pagmamahal niya, yung kapakumbabaan niya, kahit traitor na siya, nandun pa rin. Pinakita ng Panginoon kung gaano yung pagmamahal niya sa lahat ng tao at sa kanyang mga disipulo. Amen? Amen. Hallelujah. So, dahil ang nais ng Panginoon sa lahat, sabi niya, siniwalat niya ang lahat ng mga kautusan o dapat natin gawin kung ano, dahil yun ay huling hapunan na pala nila. At sabi nga ng Panginoon, love one another. Amen? Wala na siyang ibang sinabi kundi love one another. Yung katabi mo kaya love mo? I love you all. Amen. Bilang kapatid, love mo ba ang mga kapatid mo? Amen. Yes. So sabi nga, ang biblical pundasyon ng ating salitaan ng Diyos matagpuan sa Biblia ay yung sa John 3:16. Na alam na natin itong mga verse na ito na, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him shall not perish but have an everlasting life. Amen. Na hindi lang ang Panginoong Jesucristo pinadala dito sa bansang Israel, kundi sa buong mundo. Amen. Amen? Yes. Sa buong mundo, walang pinili. Lahat. Ang Panginoong Jesucristo pinadala dito sa buong mundo para sa ating mga kasalanan. Amen. Yes. Para sa mga makakasalanan tulad ko. Amen. Amen? Amen. Hallelujah. Siguro kung hindi ako makasalanan, hindi po ako madadalhin dito ng Panginoon. Dahil inaamin ko po talaga na napakamakasalanan ko. Amen? Pero salamat sa Diyos dahil ang hindi ko nakalimutan magdasal. Yun ang hindi ko nakalimutan ang magdasal kahit makasalanan ako. Amen? Amen. Hallelujah. Dahil sapagkat ganito na lang ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao sa sanlibutan, ibigay niya ang kanyang buktong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi maghama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pinakita dito ng Panginoon, ng ating amang Diyos na si Jesus Christ ay yung kapakumbabaan niya. Hindi niya pinakita na siya isang hari. Amen? Nagpakababa siya sa pinakamababa. Tinanggap niya ang anumang paghamak sa kanya, pagpakasakit sa kanya sa krus. Amen? Amen. At ang sabi ng Panginoon, tayo ay lumapit sa krus, hindi tayo tumakbo sa krus na lumayo, kundi tayo ay lumapit. Amen? Amen. Yes. At alisan natin kung anong mundong ang ating ginagalawan. Tumakbo tayo papalapit sa krus. Dahil yung krus na yun ang nagbigay sa atin ng kaligtasan. Nagbigay sa atin ng liwanag. Amen? Amen. At ang lahat ay ibibigay sa atin ng Panginoong Diyos. Ang lahat ng kung anong meron sa kanyang kaharian ay mapapa sa atin. Yun ang kanyang pangako. Amen? Amen. Dahil sa krus, inako niya ang lahat ng ating mga kasalanan. He took all our sins. Amen? Yes. He took all pains. Lahat ng mga naramdaman niyang sakit dahil sa pagpasa niya ng krus na pagkabigat-bigat.
Nagpakahirap siya, lahat ng persecution, inako niya. Tinubos niya tayo. Amen? He makes lahat tayo ay ginawa niyang righteous. Because lahat tayo unrighteous. Amen? Hallelujah. Nagkaroon tayo ng fullness of salvation. Hindi lang salvation, kundi fullness of salvation. Amen. Yes. Na magkakaroon tayo ng justification, sanctification, and glorification. Dahil sa pagpapako ni Jesus Christ sa krus, ni-restore niya lahat ng faith natin. Na kung noon ang faith natin ay nakadepende tayo sa mga revolto. Sa mga revolto na nakikita natin, pinupunasan natin, pinipilahan natin, pinapasan natin. Amen? Yung faith natin, our God is a spirit. Amen? Amen. Hindi natin nakikita ang Diyos, pero nandyan siya buhay, nakakarinig. Amen? Yes. Glory to God. At sabi nga sa John 14 verse 6, Jesus answered, I am the way, the truth, and the life. No one comes to Father except through me. Amen. Ito pong verse na to ang natagpuan ko dito sa bansang Israel nang dahil sa ating kapatiran na si Sister Nora, kaya pa ako napunta dito sa bahay-sambahan na ito. Amen? Amen. So, hallelujah. Dahil napakabuti ng Panginoon, ang lahat ay inako niya. Kinuha niya ang lahat sa atin na mga kasalanan, panglilinlang, kailanman, hindi niya tayo binitawan. Kaya huwag mo rin bibitawan ang iyong magulang. Amen? Huwag mong bibitawan ang iyong asawa. Huwag mong bibitawan ang iyong best friend. Huwag mong bibitawan ang iyong anak. Amen. Ang iyong kapatid. Amen. Amen? Gaano man ito kasama o kabuti, don't give up. Dahil si Lord, hindi niya tayo binitawan. Amen. Hindi si Lord namili kung sino ka, ano ka, at anong posisyon mo, anong narating mo, anong kayamanan mo. Amen? Kundi tiningnan tayo, niligtas tayo dahil sa ating mga kasalanan. Amen? Hallelujah. Thank you, Lord. So, sabi po sa Luke 15 verse 1, ano pong sabi? Now the tax collectors and sinners were all gathering around to hear him. Amen? 2 verse 2. But the Pharisees and the teachers of the law knew this man welcome sinners and eats them with them. Amen? Biruin mo yan. Ang ating Panginoon ay talagang nakikihalo at wini-welcome niya ang mga kasalanan. Hindi siya nakihalubilo sa mga mayamang tao, mga respetadong tao. Bagkus wini-welcome pa niya kung sino ang makasalanan at nakikihalo pa siya para kumain. Tayo kaya, di ba, pag nalalaman natin itong taong itong kasalanan, anong ginagawa natin? Biwas. Iniiwasan natin, di na natin pinapansin, chinichismis pa natin. Aminin. Aminin. Di po ba? Imbis mag-focus tayo sa salita ng Diyos kung kung sino si Jesus Christ sa atin, iba po ang ginagawa natin. At hindi pa natin pinapansin. At iniiwan pa natin. Amen? Ang sabi ng Diyos, love one another. Amen. Amen? Hallelujah. Sinerge ko po yung salitang mutered at sa NIV po yun, pero sa KJV version, more word. ibang translation. At sa NLT naman, complain. Ayan. Ang mga Pariseo pala, also the Seo, ito ay binubuo ng mga grupo na namumuno sa Israel na ang Biblia, ang na tinuturuan nito ay yung the law of Moses. Amen? Ayan. Alam naman natin, ang mga Israelites ay talagang nagmumurmur talaga lagi. Noon pa man. Kaya, hindi nga po ba nung yung lalakaran nila, yung paglalakbay instead 40 days, naging 40 years? 40 years. Oo. Kasi ganun, sila magreklamo sa Panginoon. Kahit nga rin ako, nagagawa ko rin magreklamo, pero minsan, sorry po Lord. Sa oras na naghumingi ako ng sorry, reklamo ako ng reklamo sa employer ko. No? Kasi, pero sabi ko, sorry Lord, hindi dapat ako magreklamo. Pero kaya lang talaga napiktuan na yung physical. Kasi kahit hindi niya ako kausap, akala yung asawa niya o kahit isang bagay mahawakan niya. So may sigaw lagi. Akala ko ako
Ako nakaalkapresyon yung doon. Paano ko pa maalagaan si Lolo? Hallelujah. Sabi ko, Lord, hindi dapat ko magreklamo, tulungan mo po ako. Pero nung napansin ko na talagang nagsishaking na ang katawan ko, iba na talaga. So iba na ang resulta. Sabi ko, di ko na ito kakayanin. Baka kung ano pa ang mangyari sa akin. Ako na lang ang aalis, sabi ko. Pero praise God, nandyan si Lord para sa ating kalakasan. Akala ko nga hindi ako makapagsalita ngayon dahil sa ubo ko kasi namamaos ako. Praise the Lord. Sasabihin ko na sana nung Miyerkules ng gabi, binubulungan ako ng away. Umayaw ka na, sabihin mo, huwag ka na magsalita. Sabihin gano'n. Sabihin mo na nandyan na, magpumuha na ng backup sa'yo kasi wala kang boses sa Friday. Sabi ba nang gano'n? Sabi ko, hindi, magagaling na ako, Lord, no? Pagagalingin mo ako. Kaya parang gano'n, yung may gano'n kang maririnig, no? Hallelujah. So, hallelujah. So, tayo po ay welcome na welcome sa ating Panginoon. Tulad ng isang tax collector, di ba? Sino yon yung umugupit? Si Zacchaeus. Na hindi naman niya sinasabi kay Jesus Christ, pero nalaman ni Jesus Christ na sobra-sobra pala ang sigil niya. Kaya ibinalik niya yung ibang singil sa mga tao na nakuha na ng sobrang singil. Amen? Dahil natakot siya sa ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Kaya, ayan. So, punta po tayo sa Luke 15 verse 12. Ito naman yung ituturo dun sa The Prodigal Son. Kung natatandaan nyo yung kwentong ito na sabi nga sa Luke 15 verse 12, the younger one said to his father, Father, give me my share of the estate. So he divided his property between them. Amen? Biruin mo, buhay pa yung tata niya. Di ba? Mostly sa atin, pupunta ang kayamanan natin, yung pamana sa atin, kung pawala na yung magulang natin, yun, buhay pa. Demanding si bunso. O, bigay na daw sa kanya, yung parting para sa kanya. Pero anong ginawa ng tatay? Sinunod naman. At pagkatapos na ibigay sa bunso na anak, anong ginawa? Pinaldas. Nagpakasaya. hindi mawari kung saan dadalhin yung maraming pera, kayamanan, akala niya hindi mauubos. No? Pero dumating yung punto na talagang naubos na ang kayamanan. Sumapit ang taggutom. Amen? Naranasan niya, napag-isip-isip niya na kahit yung pagkain daw ng baboy ay gusto niya nang kainin sa sobrang taggutom at wala na siyang makain. Buti pa yung baboy may pagkain. At naisip niya nga na mabuti pa daw sa bahay nila, kahit daw mga alila, katulong, ay may mga sapat na pagkain at maganda ang natutulugan. Pero talaga siya ay talagang dumating na sa puntong naawa na siya sa sarili niya dahil din sa kagagawan niya. Amen? At ano nga po ang ginawa niya? Di nga po ba pakibasa, ano po yung Luke 15 verse 24. Ayan. For this son of mine was dead, is alive again, he was lost and is found. So they began to celebrate. Amen. Yes. Ito na. Kaya umuwi na itong si bunsong anak sa kanyang magulang. At yun nga, di nga po ba, paparating na, akala nung ama, wala na, patay na yung kanyang anak. Pero kay buti ng Panginoon, kung iba-ibang ama, wala na. Hindi na talaga papansinin, iisipin na lang na patay na. Pero napakabuti ng ating Ama dahil malayo pa. Parang tayo, excited tayo na makita natin ang ating pamilya. Ganon din ang ating Panginoong Diyos na tatakbo ka, na open arm, yayakapin mo ang iyong mahal sa buhay, na matagal